Avery, ito ang pangalan ng isang mabait at magandang dalaga. Isa siyang napakabait na babae at lagi siyang nakangiti. Pero sa likod ng ngiting iyon, marami siyang itinatago. Lumaki si Avery na laging nag-aaway ang kanyang mga magulang. Ang akala ng kanyang mga magulang ay hindi alam ni Avery ang katotohanan. Ngunit ang hindi nila alam ay isang gabi, matagal na panahon nang nakalipas, narinig ni Avery ang kanilang pinag-uusapan tungkol sa kung paano niloko ng kanyang ina ang kanyang ama. "Nagsinungaling ka sa akin? Kahina ng boss mo?" Sigaw ng tatay ni Avery sa kanyang asawa. "Hindi na yata maisasalba ang relasyon natin. Ako'y humihingi ng paumanhin." Narinig ni Avery ang lahat ng ito. Inakala ng mga magulang niya na hindi alam ni Avery ang totoo. Kaya nagpatuloy sila sa pagpapanggap na normal lang ang lahat. Ngunit isang araw, hindi na nila kayang ipagpatuloy ang pagpapanggap. Nagsampa ng diborsyo ang mga magulang ni Avery. Tumakas ang ina ni Avery, kasama ang bago niyang boyfriend, at naiwan si Avery sa kanyang ama. Nagpapasalamat si Avery na mahal siya at inaalagaan siya ng kanyang ama, ngunit may problema sila. Bago ang diborsyo, ang ina ni Avery ay kumikita para sa pamilya na kanyang trabaho bilang sekretarya sa kumpanya. Kung saan niya nakilala ang kanyang boss, ay pinagpalit niya sa ama ni Avery. Ngunit pagkaalis ng nanay ni Avery, walang natirang pera ang ama ni Avery dahil halos lahat ng pera niya ay ginastos para sa kanilang bahay. Nagdusa sila at halos walang makain. Ang trabaho ng ama ni Avery bilang isang tindero ng turon ay hindi gaanong mataas at halos araw-araw ay hindi sila nakakaubos ng paninda, ngunit iyon lang ang kanilang magagawa para mabuhay. Sila ay napakahirap at walang pera hanggang sa punto na si Avery ay kailangang huminto sa pag-aaral para lamang makatulong sa kanyang ama. Tutol ang ama ni Avery sa ideyang paghinto ni Avery sa pag-aaral, ngunit kinailangan niyang sumuko sa huli dahil naghihirap sila sa usapin ng pera. At ngayon, huminto na sa pag-aaral si Avery, mahigit 1 taon ang nakalilipas, at nagtatrabaho siya bilang tagabenta ng turon. Araw-araw, kinukuha niya ang kalahati ng turon na niluluto ng kanyang ama at naglalakad siya sa kung saan-saan upang maibenta lamang ang kanyang paninda. "Turon kayo dyan!" sigaw ni Avery. Lumapit sa kanya ang ilan sa mga tao at bumili ng turon. Ginawa ito ni Avery hanggang sa lumubog ang araw bago siya nagpasya na bumalik sa kanilang bahay. "Pa, nakauwi na ako!" sigaw ni Avery, sabay kuha ng halos sira na niyang tsinelas at itinabi. "Ah, anak, nandito ka na pala. Tara, kumain na tayo," sabi ng ama ni Avery, at ngumiti si Avery bago naglakad patungo sa mesa para kumain. Tahimik na kumain ng mag-ama hanggang sa nagsalita ang ama ni Avery. "Avery, balita ko ay may meteor shower daw mamaya. Gusto mo bang pumunta sa bubong at panoorin ito kasama ako?" Mungkahi ng ama ni Avery at ngumiti ang dalaga. "Meteor shower? Oo naman, Papa," tuwang-tuwa na sabi ni Avery. Napangiti ang ama ni Avery nang makitang mabilis na kumakain ang kanyang anak. "Oh, hinay-hinay lang." Nang matapos kumain ng dalawa, umakyat na sila at umupo sa bubong habang naghihintay ng meteor shower. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, hindi na dumating ang meteor shower at napabuntong hininga si Avery. "Hindi na siguro yung dadating pa. Tingnan mo, Avery! May shooting star!" Biglang sigaw ng tatay ni Avery at agad na iniangat ni Avery ang ulo niya para tumingala. Agad siyang napayuko at napapikit habang bumubulong. "Anong hinihiling mo, anak?" tanong sa kanya ng ama ni Avery nang makitang iminulat ng kanyang anak ang kanyang mga mata. Sumandal si Avery sa kanyang ama bago siya nagsalita. "Pa, hiniling ko na sana ay pagpalain tayo. Hiniling ko na sana makaranas tayo sa hirap. Hiniling ko na sana
balang araw ay hindi na natin kailangan magtinda ng turon. At sa halip ay makapunta tayo sa magagandang lugar at makapag-aral ulit ako. Hinihiling ko na sana, balang araw, mabiyayaan tayo ng pera para makakain tayo ng maraming pagkain. And with that, tuluyan ang nakatulog si Avery sa balikat ng ama. Isang luha ang bumagsak sa pisngi ng ama ni Avery habang pinagmamasdan ng kanyang anak na mahimbing na natutulog. Isang araw anak, balang araw, tatamasahin natin ang mga pangarap mo yan. Isang araw, dadalhin ulit kita sa paaralan at gagraduate ka bilang isang doktor. Tulad ng gusto mo. Pagpasensyahan na lang natin. Isang araw, suswertehin din tayo at madirinig ang ating mga hiling. Hindi talaga naniniwala ang ama ni Avery sa mga himala o wish. Ngunit handa siyang humiling para lamang sa kanyang pinakamamahal na anak. Sana matupad ang hiling ng aking anak. Sa isip ng ama ni Avery. Walang sino man ang umaasa na maririnig ang kanilang mga kahilingan. Kinabukasan, naghanda si Avery gaya ng kanyang ginagawa araw-araw. Kinuha niya ang kalahati ng turon na nasa mesa at inilagay sa loob ng isang malaki na lalagyan para maibenta niya ito. Nagpaalam si Avery sa kanyang ama bago siya lumabas para ibenta ang kanyang mga paninda. Naglakad si Avery at sumigaw, "Turon! Turon kayo dyan!" At paminsan-minsan, ang mga tao ay bumipili sa kanya hanggang umabot ang 3:00 ng hapon. Umupo si Avery sa isang bench sa park para magpahinga. Nagulat siya nang biglang may matanda na umupo malapit sa tabi niya. Walang ginagawa ang matanda at parang ito ay nakatitig sa kawalan. Kaya pinili ni Avery na huwag lang lamang pansinin ang lalaki hanggang sa magsalita ito. "Iha, ano ang iyong pangalan?" Tanong ng matanda habang nakatingin pa rin sa isang random na puno. "Pangalan ko po?" "Oo, iha." Palagi siyang sinasabihan ng ama ni Avery na huwag ibigay ang kanyang pangalan sa mga estranghero. Kaya nagpasya siyang magpakilala gamit ang kanyang palayo. "Ako po si Vivi, lolo," nakangiting sabi ni Avery sa matanda. "Ah, okay." Walang tono na sabi ng matanda habang nakatingin sa mga kung ano-anong bagay sa park. Pagkatapos, ay nagpasya si Avery na suriin ang lalagyan upang bilangin ang mga turon na naiwan. "2 na lang, mauubos din to," nakangiting sabi ni Avery. Sinabi ito ni Avery ng pabulong, pero sa hindi maipaliwanag na kadahilanan, ay narinig pa rin ito ng matanda. "Ang alin?" tanong ng matanda. Eto po, benta kong turon. 2 na lang po ang naiwan. Gusto niyo po bang bumili?" Nakangiting tanong ni Avery sa matanda. Napatingin ang matanda sa loob ng lalagyan at napabuntong hininga. "Pasensya ka na, iha. Wala akong pera eh." Naintindihan naman ni Avery at tumango siya. Pero maya-maya ay may narinig siyang tumutunog. Pasensyahan mo na ako, iha. Gutom na kasi talaga ako kaya tumutunog yung tiyan ko," sabi ng matanda habang hawak ang kanyang tiyan. Napatingin si Avery sa pagkain sa loob ng lalagyan at pabalik sa matandang lalaki na pilit pinapakalma ang tiyan na tumutunog ng malakas. "Gusto niyo po ba ang turon? Para may makain po kayo." Nakangiting pag-aalok ni Avery. "Hindi mo ba binibenta yan?" tanong ng matanda. "Totoo nga po, binibenta ko po ang mga ito. Ngunit gusto kong kunin niyo na po." "Hindi niyo na po kailangang magbayad, lolo," sabi ni Avery, at bakas sa mukha ng matanda ang pagkagulat. "Seryoso ka ba dyan, iha?" tanong ng matandang lalaki at tumango si Avery at ngumiti. "Opo, kung ikaw ay nag-aalok, ay natutuwa akong tanggapin ito." "Salamat, iha, napakabait mo," sabi ng matanda. Ngunit bago pa maibigay ni Avery ang pagkain sa matanda,
May isang ginang ang lumapit sa kanya. "Excuse me, iha, magkano yan?" Tanong ng babae habang nakatingin sa turon sa loob ng lalagyan. Sa wakas ay maibebenta na ni Avery ang kanyang huling batch ng turon. Ngunit, pasensya na po. Nauna na po si Manong sa natitirang dalawa eh. Nakangiting sabi ni Avery at pinigyan siya ng tingin ng ginang ng pangunawa bago siya umalis. "Bakit hindi mo ibinenta ang natitira sa ginang?" Tanong ng matanda at ngumiti lang si Avery sa kanya. "Sabi niyo po nagugutom kayo at ayoko pong magutom kayo eh." Sa pagkakataong ito, ang matanda naman ang nakangiti. "Napakabait mong bae, iha." Tinanggap naman ng matanda ang turon mula sa dalaga at kumain ito para malunasan ng kanyang gutom. "May hinihintay po ba kayo, Lo?" Tanong ni Avery sa matanda. "Oo, iha. Hinihintay ko ang aking anak. Kasama ko siya kanina. Kaso, bigla siyang nawala eh. At sinabi niya sa akin na kung sakaling mawala ako, maupo na lamang ako at maghintay at hahanapin niya ako. Kaya ako nakaupo dito." Sabi ng matanda habang nakangiti. "Gusto mo bang tulungan kita, Lolo?" Alok ni Avery, ngunit mabilis siyang naputol. "Hindi na yun kakailanganin, salamat." Sabi ng boses sa likod ni Avery. Lumingon si Avery para tingnan ang isang babaeng papalapit sa direksyon nila. Nakasuot ng mamahaling damit at alahas ang babae at saka lumapit siya sa matanda. "Pa, natutuwa akong sinunod mo ang sinabi ko sa iyo tungkol sa pag-upo habang naliligaw ka." Sabi ng babae sa matanda. "Oo naman anak, maaaring magdusa ako sa mga issue sa memorya, ngunit hindi ko malilimutan ang sinasabi mo sa akin ng aking anak kahit kailanman." Ngumiti ang dalaga at inilalay ng ama na makatayo. "Well then, uwi na tayo?" "Sandali, Liz." Pinigilan ng matanda ang kanyang anak at humarap siya kay Avery. "Iha, may gusto ka ba? May panaginip ka ba? Isang hiling na hindi mo matutupad?" Sabi ng matanda at tumango si Avery. "Opo, marami po akong wish. Pero sa ngayon, gusto ko po munang yumaman para makatulong din ako sa tatay ko at gusto ko ring makabalik na sa paaralan. Kaya one day, gusto kong maging isang doktor. Iyon lang naman po yung gusto ko." Sabi ni Avery habang nakangiti. Napangiti ang matanda matapos marinig ang hiling ng dalaga at saka siya humarap sa anak. "Binigyan ako ng batang ito ng pagkain habang nagugutom ako. Napakabait niya." Sabi ng matanda at napabuntong hininga ang babae. "Anong gusto mong gawin?" "Ibigay mo sa akin ang checkbook." Sinunod ng babae ang utos ng kanyang ama at ibinigay sa kanya ang checkbook. May isinulat ang matanda bago ibinigay ang papel kay Avery. "Eto iha." Tinanggap ni Avery ang papel habang iniabot sa kanya. Ang kanyang mga mata ay halos mahulog nang makita niya ang nakasulat sa tseke. 1 million? Halos napasigaw si Avery. "Naku, hindi ko po alam ang gagawin ko dito." Sabi ni Avery habang sinusubukang ibalik ang tseke, ngunit hindi ito kinuha ng babae at ng matanda. "Dapat ay itago mo na lang, iha. Matigas talaga ang ulo ng tatay ko, kaya itago mo na lang." Napalunok si Avery upang matanggal ang bara sa kanyang lalamunan. Nag-alinlangan si Avery na tanggapin ang tseke, ngunit nang makita niya ang ekspresyon sa mukha ng matandang lalaki at ng anak na babae, ay tinanggap na rin niya ito at nagpasalamat. "Maraming salamat po." Nagpasalamat si Avery sa dalawa na may matingkad ng ngiti. "Hindi na ako makapaghintay na sabihin sa aking ama." "Teka, meron pa iha." Sabi ng matanda. "Oo, sabi mo, gusto mong pumasok sa paaralan, di ba?" Tanong ng matanda at tumango naman si Avery.
Napatingin tuloy ang matanda sa kanyang anak at napabuntong hininga ang babae. I know, Papa, hindi ka namimigay ng pera sa mga taong hindi karapat-dapat dito. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin, sabi ng dalaga sa ama bago siya humarap kay Avery. Gusto mo bang pumasok sa school? Tanong ng babae kay Avery at tumangon naman si Avery. Kung gayon, gusto mo bang pumunta sa aking paaralan? Ako ang may-ari ng San Roque High School. Inaalokan namin ng aking ama na pumasok sa aking paaralan. Nakangiting alok ng babae at gulat na gulat si Avery na hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Talaga po? Oo naman, iha. Ang mabait na mga batang katulad mo ay deserve ang mga ganito. Ngayon, gusto mo ba? Mabilis na tumango si Avery. Opo, opo. Ang babae at ang kanyang ama ay bumuntong hininga. That's good to hear. Huwag kang mag-alala. Babayaran ko ang lahat. Yung uniforme mo, school supplies at tuition fee. Dahil dito, ay napaiyak si Avery at paulit-ulit na nagpasalamat sa dalawa. Matapos makuha ang kanilang mga numero, ay nagpaalam na sila sa isa't isa at muling nagpasalamat sa kanila ng walang tigil si Avery. Mistulang nakalutang sa alapaap ang pakiramdam ni Avery habang tumatakbo pa uwi sa kanilang bahay. Tumakbo siya ng napakabilis, kaya hindi niya sinasadyang nauntog ang ulo niya sa pinto nang dumating siya. Papa, may good news ako! Sigaw ni Avery at tinawag ang atensyon ng kanyang ama at pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang ama ang lahat. Noong una ay hindi siya naniniwala kay Avery, pero nang makita niya ang cheque sa wakas, ay naniwala na siya. Natutuwa ako para sa iyo, anak. At pagkatapos noon, sa wakas ay nagbago na ang kanilang buhay. Makalipas ang ilang taon, kinakabahang tinitingnan ni Avery ang sarili sa salamin. Nakasuot siya ng puting kapa at hawak niya ang puting kalo. Sa wakas, ay gagraduate na si Avery. Anak, huwag kang kabahan. Magiging okay lang ang lahat. Kalma lang, sabi ng ama ni Avery pagpasok niya sa kwarto kung saan nag-aayos ang mga graduate. Tama ang iyong ama, iha. Kumalma ka lang, sabi ni Arturo, ang matandang lalaki, habang nakasunod sa loob. Napangiti naman si Avery sa dalawa. Okay po. Ngayon, sa wakas, ay oras na para tanggapin ni Avery ang kanyang diploma. Kinakabahang umakyat si Avery sa hagdan at tinanggap ang diploma mula sa principal. Napangiti tuloy si Avery habang nakaharap sa malaking audience. Nakita niya ang kanyang ama at si Arturo na nakaupo. Ngumiti siya sa kanila. Nakita niya ang may-ari ng paaralan na nakatayo malapit sa entablado. Iyon ang pinakamagandang araw sa buhay niya. Nakakabaliw para kay Avery na ilang taon na ang nakalipas. Nagtitinda lang siya ng turon at halos wala silang makain. Pero ngayon, tinatamasa na niya isang normal at mapayapang buhay at one step closer na siya sa pagiging doktor. Ang lahat ng ito ay dahil sa kanyang kabaitan. Ilang taon na ang nakalipas.